Hi guys, this is Tim Unicos Garage and welcome to our GTR project. This is a wild GTR, pare. Sobra. Aha. So ngayon, first, sasabihin ko muna yung mga load niya. Ang mga load niya is meron siyang PE37 with the Alcon brakes. Yes, tama. Naka-tumay exhaust na rin ito. Kaya sobrang loud din ng boses nito, tol. Steering niya, naka-DND na siya. Nismo body kit na rin siya. Yes, ano ba yung gagawin natin dito, pare? Bale, ito kasi, explain ko lang. Itong GTR na to is 2013 model. Ang original color nito is black. And then nagpa-repaint na to sa ibang shop ng red. And then sa atin sa Unicos, ang gagawin natin is 2022 pearl white ang gagawin natin sa kanya. Gagawin natin siyang pearl white. Tapos, syempre, ano ba ibang gagamitin natin na materialis sa kanya? Syempre, is Chromax. Si Chromax. Baka naman. Unahin natin sa pati. Sa masilyang ginagamit natin. Syempre, Chromax pati, 759R or 769R. Ito yun. Nakagandahan itong masilya na to. May iwasan dito or talagang hindi mangyayari yung suka na term na ginagamit ng mga pintor. Yung maninilaw sa mga puti, sa mga light color vehicles. So, yun ang makagandahan sa Chromax pati. And then, syempre, pintura, thinner, straight Chromax na tayo hanggang clear coat. Ang clear coat natin, tol, yung 6400 ng Chromax. High solid na nila yun. So, napakaganda, napakakintab nito pag natapos na natin. Bale, Boklian, anong next na step para sa preparation na? For preparation, pare. So first, makikita mo, bro, lihado na natin lahat. Yes, naumpisahan na natin yan. Ang ginawa natin dyan, inabulan natin yung malilit na decks. Na tama, yes. Yan yung importante yun. Minor preparation natin para sa unit. Kailangan malagyan na siya ng pati. Pero hindi pa yung final preparation. Minor pa lang yan. Ngayon, before tayo mag-proceed sa second step natin ng preparation, kailangan mo natin ayusin lahat ng fitting nito. Yes, importante yun. Kailangan may proper fitting and alignment lahat yan. Yes, mahirap nang gawin yun pag napinturahan na. Palit ito ng fenders, ng bumpers. And then bumper din. Tapos fiberglass. Fiberglass yung ginamit niya sa bumper. Front bumper natin, rear bumper. No? Oo, yes, imported lahat. Mismo yan. Pero pag nakita mo to, yung mga alignments na sa headlight tsaka bumper. Bumper niya. Yes. Ayan, may mga siwang siya. Yes, so, yan yung iiwasan natin. Tsaka dito sa fender and headlight, meron din. Lahat yan, pare, ayusin natin yan. Before natin kalasan. Then, after nyan, pagka na-align na natin ng maganda yan, kakalasin na natin lahat ng buo. Yan. Yes, for preparation na siya sa painting. Pag nakalas na natin. Mamaya, mayroon tayong next video sa pagkakalas naman, di ba, tol? Makikita nyo yung step by step na proseso sa pagkakalas nito. Bale, at alignment mo dito, yung CF niya, yung carbon fiber niya, medyo kapas. Iba na ang kulay, no? May discoloration na siya. So, gagawa natin ito ng paraan. Susubukan muna natin siya kung makukuha sa clear coat. Yes. And then, pag hindi kinaya ng clear coat, kailangan na talaga natin mag-re-chemical. Re-chemical sa talaga sa mga carbons niya. Tapos yan, kakalasin natin lahat to. Kasi ito, meron tayong malaking damage sa rear bumper eh. Ito, meron tayong disalignment ng rear bumper. Ayan, pag nakita mo to, dahil sa damage niya, nasira yung bumper retainer niya. Yes. So, wala talaga sa align itong rear bumper na to. Tama. So, before tayo mag-proceed sa painting, kailangan ma-align natin yan. Yes. Maayos yung bumper retainer. Tapos, pag nakita mo itong likod, itong carbon fiber niya yung dito. Yung rear diffuser niya, may malaking damage din sa likod. Basag din itong mga yes, yung mesh grill, tanggal. Oo. Tapos, itong nakita mo itong mga screen na to, chicken wire pa. Hindi naman tayo screen ng bahay. Oo nga, yun ang nakakatawa dito. Pero, kaya-kaya naman natin ayusin ito. Lalagyan natin ng honeycomb. Mas maganda tignan. Oo, para hindi siya magmukhang tama. screen. Sa bahay, doon. Pangin kami. Yan. Bali, makikita nyo lahat yan pagka na-align natin at na-repair natin. Yan, bro. Tapos, itong spoiler na to, makikita mo. Iba na rin ang kulay. Wala na rin yung kintab niya. Ito sa chemicals, chemicals. Oo, pwede naman talagang magre-chemicals and then top coat. Okay. So, yun lang naman lahat, everyone. See you sa next video. Thank you.
Hi guys! Bali, update lang sa Apache GTR natin. Ngayon ay mag-install na tayo ng doors and front fenders. Samahan nyo kami sa pag-install. Tara! Top coating this carbon fiber on our GTR and uwi na natin. Good day everyone, this is Carl of Unicos Garage and meron tayong panibagong i-release na naman. This is Nissan GTR and nag-change color tayo dito. Dati siyang red, ginawa namin siyang pearl white which is the code QAB. Chromax ang ginamit namin dito and 6400 yung clear coat niya. Kaya kung mapapansin nyo, kahit white yan, grabe yung kintab nitong GTR na to. Pero before that, ang ginawa namin sa kanya is nag-fitment kami sa headlights niya. Even this one, finitment namin yan. So maganda na yung tsura niya ngayon. Meron din kami mga pinaltan sa hood part. So kalas to. Nung ginawa namin to is kalas-kalas to. Natira lang yung body dito. Kaya kahit buksan yan, kahit pinto, malinis yung mga loob natin dyan. Nagre-chemicals na rin tayo sa mga carbons niya. And then, at ito pa. Ito yung pinakagusto ko talaga sa lahat. This seats, ginaya namin yan sa modelong unit. Dati plain lang to. Ngayon tingnan nyo kung gaano ka-quality kami mag-upholstery. Solid din talaga. At the same time, pakita ko rin sa inyo yung hood part. Yung engine bay. Kasi pag Chromax ang ginagamit natin, hindi mo naman talaga kailangan mag-rubbing na or mag-buffing. Kasi makinis na talaga. Dati red yung unit. So ngayon nagpalit na rin kami ng mga tornilyo niya. Para naman at least presentable. Nag-buff na rin tayo sa mga CF cover niya for engine. At the same time, yung rear natin is ito, binili ni Bossing to, yung kanyang CF na yan. So nilagay na rin natin. Idol ko, sobra yung may-ari nito. And inspirasyon namin yun bilang nandito kami sa negosyong to. Maraming salamat, Boss Jay, sa tiwala na binibigay niyo sa amin. So ito, i-release na natin to ngayon and bye!